Okay, so what's up? So ngayon ay magke-create, read, update, delete tayo. CRUD operations gamit yung Flask. So magde-database tayo and gamit yung Flask SQL Alchemy. Okay. So open ko lang yung aking file. So inibahan ko siya ng iniba ko yung directory niya, programming Flask. Ito yata yun. Okay, so ito. Inalis ko siya dun sa YouTube ko. So tingnan ko kung mag-open yung kanyang script. So VNV and the source VNV scripts activate. Okay, bash not found dahil dapat ito ay malaki. Ay maliit pala, sorry. So, tingnan natin kung nagana tong ating application. Python app.py. Sana gumagana siya. Okay, so yes. Okay, tingnan natin. Follow link, yes. Mark birds. Okay, logout. Session yata yung pinakahuli kong pinakahuli kong video. So, paano gagawin ko ngayon? Create, read, update, delete. So, may index tayo. So, yan, nasa na? Static templates. Yan. So, may index tayo. Then, may apat na button tayo. Create, read, update, delete. Tapos, sa create, maglalagay lang tayo ng pang sa database. Tapos, sa read ay babasahin lahat ng data sa database. Tapos, sa update, pwede mag-update. Medyo matrabaho yung update. And then, delete. So, yun. Tingnan natin. So, hahaba kaya to. 2 minutes na agad. So, index.html. Sige. Anin lang muna natin to. So, ang gagawin ko dito ay open na natin tong Bootstrap 4 para mas madali. So, button. Then, class btn success. So, create, read, update, tsaka delete. Tapos ito ay, ang read natin ay info. Okay. So, Bootstrap ang gamit ko ha. Warning. Tsaka ito ay danger. Bootstrap siya. So, mas madali kang mag-style ng HTML pag nagbo-bootstrap ka. So, ito itsura niya. Okay. So, wala siyang itsura. Index.html. Boom. Anyari? Ba't wala tong kinakabahan ako. Dahil wala siyang dahil sa base login URL. Tingnan natin ba't wala siyang console. Bakit? So tingnan nga natin buttons. Button type button. Tingnan ko nga kung magpiprint to. What is happening? Meron bang may internet naman? Or meron ako ditong nakaligtaan? Flask API key. Ano ba yan? Nagtatagal dito. Tingnan ko nga. Wait. Okay, alam ko na. Sorry. Dapat dito. So, yan. Sorry. Div. Center lang natin siya. Class text center. So, nagbo-bootstrap tayo para mas madali yung development. So, yan. And pwede natin lagyan siya dito ng hindi, ito na lang. Create, read, update, delete. So, lagyan natin ng create. Pasan ba to? Pag magke-create,
Okay. So, dapat ito ay a ref, tapos lagyan natin to ng bakit ayaw mo href is equals to yan, tapos ito ay dash create, ito ay dash read, dash update, tsaka dash delete. Sige. And kailangan natin ditong yan. So, apat yon. So, create, matabaho nga pala rin, no? Create, read, update, tsaka delete. Then, ito ay, okay, mag-error siya dahil magkakapareho. Create, read, update, then delete. Create.html, read.html, update.html, delete.html. And then, tayo ay rename na lang natin to as create.html. So, delete ko muna to. Then, ito ay extends.page, read.html, tapos update.html, then delete.html. Okay, so we are hinaan natin yung time natin. So, ganito lang naman lahat to. And tama to. Yan. So, create muna tayo. Paano tayo mag-create? So, forms, create. So, ito na lang. Ano ba ilalagay natin? So, name na lang tsaka age. Yun na lang yung ating yung ating parang i-form natin. So, name tsaka age. Name, tsaka name is equals to name. Magpasensyahan nyo na. So, text to. Then, nagmamadali age, tsaka enter age, enter name, and ito ay number, then create, pwede natin siyang igitna kung gusto natin. So, class text center. Ayan. So, that create method is equals to post. Ayan. And then, itong create natin ay lalagyan natin methods is equals to post tsaka get. Ayan. Okay, so if request that method is equals to post, kukunin natin yung name is equals to request that form, tapos name, yung isa naman ay age, and then redirect natin siya sa redirect lang natin siya sa return redirect. So dito pala nagagamit yung redirect. Return redirect. So URL for, balik natin siya dun sa index. Ito, sa index. Okay. So print natin yung name. Mamaya ilalagay natin to sa database. So read, update. Pag read naman ay ilalagay lang natin. Ay, pwede pa lang dapat medyo gets nyo na yung Ajax siguro. Ay, hindi. Ano naman to? Hindi naman to Ajax. So, try natin. Create. Ended without a return statement. Okay. So, create. Ito pala.
Mali ako. So, create. So, pag nag-method siya ng post, redirect siya sa ano. Okay, okay. So, yan. Enter name. Age natin ay 20. So, 21 na ako. So, bakit siya pumunta dito? And hindi siya post request. Method is equals to post. Okay, my bad. My bad. Markbirds 20. Bad request. Sent a request that the server could not understand. Age. Okay, so dapat age to. Sorry. Continue. Ulit. Okay. 20. Ayun, bumalik. So, ito yung ating data. Markbirds siya ka 20. So, ilalagay natin siya sa database. 11 minutes na agad. So, paano to? Pip-install tayo ng quick start. Pip-install. Okay, so pip-install SQL Alchemy dapat to. Flask SQL Alchemy. Tingnan ko nga yung lang, paano ba mag-install nito? Pip-install pip-install Flask SQL Alchemy. Ayan. Pag gumana to, ito na yung kung paano siya mag-install. Pip-install SQL Alchemy. So, pwede ka dito mag-connect ng database, Postgres, MySQL. Pero, ang gagamitin natin ay SQLite lang. SQLite. So, yung database na yun nasa mismong application na. So, hindi na natin kailangan ng server gaya ng MySQL tsaka Postgres. So, okay. So, yun. Meron tayong SQL Alchemy. And, kailangan natin siyang import. So, from dito sa mismong app.py natin. So, from SQL Alchemy. Wait. Flask SQL Alchemy. Import SQL Alchemy. So, yan. And, kailangan natin mag-initialize ng app.config. So, ito yung mismong URI natin. So, ganito pag lalagay na SQLite ang gagamitin natin eh. So, copy nyo na lang. Pag Postgres, yung mga ganun. Ganito yung mga format niya. So, Postgres, MySQL, Oracle, pero tayo SQLite lang. Next ay kailangan natin mag-initiate ng database. So, ipapasa natin yung ating app. So, SQL Alchemy, ipasa natin yung app and yung DB. So, itong DB ay, ito yung magagamit natin para lagay ng mga data at yun, mag-communicate with database. Okay, so ang una natin gagawin ay kailangan nating mag-create ng class. So, copy na lang natin to para mas mabilis. So, itong class na to, ito yung format nung database mo. So, user, kailangan natin ng ID. So, integer siya, primary key, db.column, tapos db.integer, primary key. Then, username, or name na lang, kasi yun yung ating nilagay. So, string niya ay pwedeng 80 characters, unique siya ay true, and nullable ay false. So, hindi siya pwedeng null. And, kailangan unique siya. So, pwede namang hindi unique. So, alisin natin to. Email, so age yung ilalagay natin dito. Hindi din to unique. Kasi pwedeng magkaroon ng magkakaparehong age. And siya ay integer. Ang ating So, pwede kang hindi maglagay nito. Ito lang ay para pag nasa command line ka. Makikita mo kung ano yung nakaselect sa'yo. Yan. So, user self.name. Yan. Next, ang gagawin natin ay
i-register na natin to. I-create na mismo natin tong database na to. So, import lang natin yung database tapos create all. So, from app import db. From app, yung ating pangalan ng Python file natin. Tapos, import natin tong db na to. Okay, so kailangan natin nasa Python to. Python. So, from app import db. Okay, so set it to true or false. Okay, so SQLs. Sige. Tingnan ko lang yung config ko dito. app.py para sa ito. Para malinis yung ating command line. Ito. SQLite DB. So, copy ko na lang to. Same lang din naman siya. Okay. So, db.sqlite3 same lang din. So, exit nga muna. So, Python from app import db. Okay. So, wala na siyang error na parang ganun. Hindi, warning lang naman yun. So, kaya mo siya inanong false para hindi na yung warning na yun. So, db.createAll, db.createAll, create all. Ganyan yung ilalagay nyo. So, dito, db.createAll. So, lalabas dito yung SQLite natin. Ayan. db.SQLite. And itong SQLite natin ay ito. Yan, ganito yung format niya. Hindi ko lang alam kung paano, nakalimutan ko kung paano siya i-open. Ito, yung kung anong laman ito. Pero from db SQLite, parang SQLite 3 tapos db.SQLite 3. Ayan. Makakukuha mo yung pero hindi ko natanda kung ano yung tables. The tables ba yun? The tables. Ayun, user that fields. Tama ba? So, error hindi ko natanda eh. That help nga. That help. Tingnan natin. Show tables. Table lang yung alam ko. So, yun na lang. Hindi ko alam yun. Exit. Ayan. So, na-create na natin yung database and maglalagay tayo dito ng data sa database. So, paano ba mag-create dito? So, user is equals to user. Ipapasa mo lang kung ano yung kailangan niya. Name is equals to name. And age is equals to age. Okay. So, ganun lang. And then, i-add mo siya. Ito, parang nag-instantiate ka ng yan, user. Tapos ipapasa mo kung ano yung name at age. Gets nyo pa? Tapos yung user na yun, ilalagay natin db.session.add yung user. Add mo yung user. Then, db.commit. Kung daw nagkakamali. db.session.commit. Okay, sorry. So, yun. Pag nag-run na to, nasa database na siya. So, para malaman natin kung nandoon yung ating mga nilagay, i-read na kaagad natin siya. So, paano ba mag-read? Mag-query all. So, user.query all. So, user kasi yung pangalan ng class natin. So, para ma-read natin lahat ng data. So, users is equals to user.query.all. Pero nasa documentation naman yan lahat. And, print nga natin yung users. So, pag pinrint natin yung users, nakalagay yung itong user blah blah ganun. So, return redirect. Hindi. Ipapasa kasi natin yung context dito. Sige. So, try muna natin Python app.py. Try muna natin maglagay ng data sa ating create
So, Mark Birds 20 at isa pa, Owen Patrick tsaka 21. Sa read, ayun. Yun. Ito yung pangalan, no? User Mark Birds. Dahil dito, user Mark Birds. So, ipapas natin to yung context niya dito. So, paano ba siya? Try natin. Filter sige. Try natin yung ano, for I in ano eh, for I in So, tingnan natin dito sa kasi nagawa ko na to yung pagfa-flash dito. Tingnan natin kung ano yung parang dati kong code to eh. So, hindi mo siya mapapasa agad sa template yung data mo. So, kailangan mo siyang i-for loop and i-store mo siya sa isang dictionary. Okay. So, yan. So, kaya hindi ko alam kung nagets nyo yun. Pero, pakita ko na lang sa inyo. So, users is equals to okay. So, for value key. Tingnan ko nga muna to. For I in users. Tapos, ipiprint ko yung I.name tsaka I.age. Talagang magtatagal itong so, Mark Birds 21 tsaka Owen Falcon 21. So, pwede ko pala siyang ayan, no? Name age for I in name age. Okay. Nakalimutan ko na yung kung paano mag dictionary comprehension. So, papanoorin ko kung paano ako nag-dictionary comprehension. Okay. So, kasi hindi naman laging pag nagpo-programming ka, lagi kang nag-google. Okay. So, paano bang ginawa ko dito? Key value for key value. Pero hindi ako nag-ano eh. Iniisip ko kasi yung magandang algorithm. Ayoko magpahaba, pero sige, for I in users. So, list dictionary. Yan, mag-ano na lang tayo ng dictionary dito. Tapos ano ba yan? Try ko nga yung gusto ko mag one-liner eh. So, dictionary dot append name I.name tsaka age I.age. Gets nyo ba yun? So, kinwary ko dito yung lahat ng users tapos initialize ako ng dictionary. Tapos, nag-for loop ako sa lahat ng users. Tapos, inappend ko sa dictionary na to yung name tsaka age. Yan o, dictionary. So, pwede ko siyang gawing one line eh. Print dictionary. Ayan. So, pag nilagay natin yan. So, ito yung nakuha ko. Yan, kung nakikita nyo to. Ayan, ganyan yung nakuha ko. Pwede ko siyang gawing one line. So, context. Pwedeng context is equals to for I in users. Tapos, ilalagay ko dito yung sa unahan. Ayan. Same lang din. Context. Ito yung gusto ko palang gawin. So, pag inano mo yan, same lang din. Yun din yung lumabas. So, ipapasa natin tong context dito. Context is equals to context. 24 minutes na ako. Inet. So, context. Pero okay lang. Okay lang yun.
So, for I in context. So, ipiprinta natin yung laman sa screen. So, for I in context. Tapos, and for, lagay natin siya sa table. So, bootstrap tables. Yan. Bootstrap tables. So, okay, kahit ano to. Okay lang naman. So, table. Yan. Pagpasensyahan nyo na. Ang tagal lang ano na to. So, table t-head. So, ang kailangan ko lang ay sa t-body eh. So, ilalagay ko siya dito sa taas. And, kukunin ko lang yung row niya. Okay. So, ang kukunin ko dito yung name, age, wala na to. And, lalagay ko dito ay yung mismong i.name tsaka i.age. So, pag inano ko to, ayun. Name, on-file age dun. So, lagay lang natin dito, text center. Ayan. So, ito yung halos lahat ng nilagay natin. So, pag nag-create ulit tayo, test, Boss Talong, 20. So, niread natin, nandito na si Boss Talong. So, update, medyo matrabaho to. So, copy lang natin to kasi same lang din eh. Name, age, date. Date. And then, lagay lang natin dito yung heading lang tayo dito. Tapos, td. Button. Tapos, update. Tingnan ko nga. Tapos, class, btn, warning. Okay. So, wala siyang lumabay. Okay, kasi dapat ipapasa ko din dito yung context. So, sa update, lalagay ko din yung context. Okay. Update, bakit? Unindent. Okay. So, hindi sakto sa indent. Grabe namang mga error ito. Tumatagal ang aking video. Ayoko nga may tumatagal yung video ko. So, update. So, ilalagay ko pala dito kung ano yung ID niya para ma-update ko kaagad siya. Pero madali lang ang update eh. Ay, hindi. Matrabaho kasi ang update. So, paano to? Pag in-update ko to, pupunta sa create. Nako. So, ilalagay ko din dito yung ID niya. Name, tsaka ID. ID is equals to aim.id. Yan. So, para nandito din yung ID niya. And sa button, ilalagay ko yung script ba. Sige. Ilalagay ko dito yung A na pala to. A. Tapos, gawin ko siyang link papunta sa update. Lagay ko siya sa, parang create siya eh. So, update form, update details. Pagpasensyahan nyo na update. Tapos, meron siya ditong number. So, int ID. So, next ko lang muna to. Update form. Sabi sa inyo, matrabaho to eh. So, update form. .html. And siya ay parang ganito lang din. And ilalagay ko dito yung name tsaka age. So, ilalagay ko lang yung value niya dito. So, paano siya?
update foreign users kasama yung ID and update form .html. Sige, tingnan ko muna dito. Update, tapos nandito yung i.id. Roll button. Okay, 30 minutes na. Ano? Okay, so nandito na. Napunta siya dun. And kita mo naman sa URL na. Yan. May mga ID siya. So, update. So, okay. So, papalitan ko lang to ng update. Tapos, ito ay warning. And, ilalagay ko dito yung value ng ano. Sa create that ano. Okay, so i-query ko yung ano, i-query ko yung mismong based dun sa ID. So, user.query.filter yata yun. .filter by ID is equals to ID. Yan, first. So, parang dito, finifilter natin yung base ID. Diba dito ay, ito ay ID1, ID2, tsaka ID3. So, kukunin ko lang yung mga information nila. So, users context is equals to user.id. Hindi ako nagkakamali. So, yan. Then, context. Ano kasi to yung video lang ako. Wala akong gayahan dito. So, context. Then, ilalagay ko dito yung user.id lang. User.id. Tapos, sa context dito, ilalagay ko yung value niya. Value is equals to context.name. Sana gumana, context.name. Kasi kung wala, nako. It's GG. It's GG guys. Age update form. So, yan. Field has no attribute by filter by. At bakit? User.filter by. Ito yung nasa documentation nila eh. User.query, sorry. User.query. Yan. Sorry po. Okay, so mark na nakalagay dyan. So, ma-update natin siya. Owen Falkulan. Owen lang. Kasi, nang ano ko na to eh, na wait. Dapat siya ay Owen lang. Dapat siya may ganito. Sa pagkakaalam ko, dapat siya may ganyan. Ayun, Owen Falkulan. Boss talong ayun. And pwede nating ma-update siya, no? So pag nag-update siya, punta siya dito sa URL nitong update details. So update, wait lang. Saan ko siya lalagay? So kahit dito na lang sa update. Kasi wala tong ano eh, na kailangan niya ng ano, kailangan niya ng form eh. So, lagay na lang natin dito sa update, /update, yung kanyang update form. Ito. Sa update tayo magpapasa ng form. And then, so nandito siya. So, post request siya. So, if request.method is equals to post, ang gagawin natin ay kukunin natin yung name,
equals to request that form name tsaka age request that form that age. And kailangan din nating ipasa yung kailangan din natin ipasa yung ID Kailangan natin ipasa yung ID. So, paano natin ipapasa yun? So, input type hidden, value niya ay ID. Value niya ay hindi dito. Sa update form pala. Value niya ay context.id. So, hindi siya makikita. Pero, parang mapapapasa siya sa form. So, titingnan ko. Hindi ko pa rin kasi sure kung gagana to. So, ID is equals to request.form ID. Kasi kailangan natin tong ID para ma-update natin yung form. So, print ID. Print ID, name, at saka age. Okay. So, pag in-update natin to, the method is not allowed for the requested URL. Okay, so, else. Okay, dahil wala tayong naka-method dito. So, method is equals to post tsaka get. So, update natin tong markbirds. Query ay update natin siya. Could not understand ID. Okay, so name ID. Okay, doon ako nagkamali. So, dapat ay name is equals to ID. Yan. Tapos, ang mapapasa ay yung value niya. Okay, gets. And, yan. Then, without return statement. Pero, nakuha natin yung markbirds 20 tsaka yung ID. Yun yung mahalaga doon. So, nag-error siya kasi wala tayong return dito. So, kailangan nating mag-return and return, redirect dito din sa mismong URL na to. URL for sa update. Yan. Parang babalik lang siya and ito yung maloload niya. Okay. So, update natin tong markbirds and then si Boss Talong. So, gawin natin siyang 40 years old. Ay, hindi pala. So, hindi siya maano pala. Kasi, hindi pa natin ginagawa yung update dito. So, ang gagawin natin ay kukunin natin yung user na yun based doon sa ID. So, get ID, .id. And then, iseset natin yung name, age niya. So, user.name is equals to name. Yung bago niyang nilagay. And then, yung age, iseset niya din natin. And kailangan natin siyang dv.session.commit. Kung daw nagkakamali. Then, return lang doon. Gets. So, try natin siya. Owen Falculan. Try natin siyang gawing 31. Ayun. Na-update na siya. Medyo matagal nga lang yung video pero ayos lang. At least nagawa natin yung update. So, 25 years old yan. Okay. So, pag ginawa nating read, yun na yung kanyang age. So, ang delete ay madali lang. So, ikakopy ko na lang yun. So, update. Gagawin ko lang siyang delete dito. So, gawin ko lang siyang delete. Tapos, ito ay danger. So, update, delete. Kasama yung ID niya. So, kung mapapansin nyo. Pwede naman kayo maglagay ng box. So, delete nyo na lang siya. So, wala pang nalabas kasi hindi ko siya nilagay yung So, kailangan nakaganyan yan. Delete.
Ayan. Bibigay ko din lahat yung laman ng database ko. Wait. Okay, so hindi ko pa pala pinapasa yung context. Context is equals to context. Ayan. So, pag pinindot niya, dapat madidelete siya. And hindi to Ajax. Ibabalik ko na lang siya. So, if request.post, the request.method is equals to post is equals to post. I-delete mo yung user na yon. So, paano ba mag-delete dito? Deleting records. Parang ganun lang din naman eh. Ipapasa mo yung kailangan mo palang ipasa yung querying records. Okay, so ipapasa mo lang yung mismong user. So, kailangan ko ng ID. So, delete. Tingnan natin. Okay, napasa nyo yung delete. And delete. Sige. So, tama lang to. Delete details. Okay. Delete. Parang ganito lang siya. Ayan. Next, delete ID. I-query ko yung user based dun sa ID niya. Tapos user.delete. Hindi, dv, ano sabi niya? db.session.delete ito. Ito ang mahalaga. So, yan. User commit. Tapos, return delete details. Delete details. Tapos, redirect ko siya dun sa index. Okay. So, yun. Tingnan natin ang functionality nito. So, delete natin to. Kailangan ma-redirect siya dun sa 4 na buttons. So, delete ko itong most along. So, pag ni-read ko siya, dapat dadalawa na lang yan. So, dadalawa na lang yan. Tsaka update. So, create tayo ng test. Test 40. Age ko, 40. So, nagana yung read. Yung update, nagana din. Hindi pa pala nagana. So, update natin siya ng 55. So, yan. So, pag ni-read natin siya, 55 yung test natin. And delete natin yung test. Delete. So, yun. Natapos din. Create, read, update, delete sa Flask. So, hindi. I-summarize ko. So, kailangan natin mag-install ng Flask SQL Alchemy. So, import nyo yung class nya. Instantiate nyo yung app sa SQL Alchemy. So, db is equals to db. Kailangan nyo mag-create nitong class kasi ito yung mismong design ng database mo. So, create. So, ipopost ko na lang pala to. Ipopost ko na lang sa GitHub. So, yun. Delete details pa eh. So, yun.